Ako si Stella, tawagin niyo na lang akong Ella. Ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng aking buhay. At ito na, umpisahan ko na ang aking kwento. Mga bata pa lang kami ay talagang ulila sa pagmamahal ng isang ama. At bakit nasabi ko yon? Kasi maliit pa kami ay wala na kaming tatay. Ops, hindi pa naman nawala, kaso lang sumakabilang bahay. Ganun ang nangyari, babaero kasi ang aking tatay noon. Lumaki kami na kinagisnan na namin ang aming nanay na siyang tumatayo na bilang ama at ina sa aming tatlong magkapatid. Nung lumaki kami ay hindi ko maimahe ang itsura ng isang tatay. Ang nakikita lang namin ang aming lolo at lola ay siya naman din gumagabay sa amin. Bukang bibig namin noon nung mga bata pa kami paano na pag may gera, saan kami tatakbo, saan kami pupunta, sinong tutulong sa amin ay wala kaming papa. Pero mga bata pa kami ay puno na kami ng mga pangarap sa buhay. Ako paglaki ko gusto ko maging isang driver ng isang bus. Gusto ko magkaroon ng maraming bus at naging driver ako. At yung si Inday ay gusto ko din na hatid sundo ko siya sa school. Yun ang sabi ng aking kapatid na panganay. Yun ang mga pangarap nila na gustong magkaroon ng sasakyan at maging isang bus yun, hindi isang pipitsoging sasakyan. Kasi ako daw mag-teacher. Ayan, hindi naman natuloy ang pagiging teacher. At yung bunso naming kapatid ay maging conductor daw. O diba, napakasimple na mga pangarap namin noon. Tatlo lang kaming magkapatid noon. Ako lang nag-iisang babae. Binuhay kami ng aming nanay sa sariling sikap niya. Talagang araw-gabi nagtatrabaho siya para matustusan niya ang mga pangangailangan namin. Sikat dati kasi ang nanay ko bilang isang mananahi, mga teacher ang kanyang suki. Kaya ayan ang aking nanay humahataw at kami namang mga anak ay pasaway din minsan. Syempre mga bata pa kami noon. At may sasabihin din ako sa inyo, may isa pa akong pangarap na nakakatawa pero yun talaga ang gusto ko. Bata pa lang kasi ako, nangarap na talaga ako na mag-asawa ng isang Amerikano, charot. O sinong relate dyan? Basta ako, yun talaga pangarap ko noon na makapag-asawa ng isang Amerikano kasi feeling ko pag mag-asawa ako ng Amerikano, ang mga anak namin syempre gwapo at gwapa. At sa ibang bansa na ako titira, o diba? Ganon kasimple ang pangarap ko. Fast forward the story, pupunta tayo sa kwento kung saan umuwi ang aming magaling na tatay. Alam nyo ba, sa totoo lang, hindi namin kilala siya. Bigla na lang siyang sumipot sa aming harapan. Nung tinawag kami ng aming nanay, pinakilala na sa amin ang aming tatay, ay hindi namin talaga matawag siyang tatay. Kasi syempre naman, hindi namin kilala siya. Ngayon lang namin siya nakilala. Pero sa totoo lang, nakatikim kami ng palo kasi ayaw namin talaga siyang tawagin sa pangalan niya. O tawagin ng tatay. Pinatawag sa amin, Papa. Kaya ang tawag namin is Papa Berto, charot. Siyempre naman, sino bang mga bata ang magtatawag ka agad na hindi mo naman kilala ang taong nasa harap mo at bigla na lang sasabihin na yun daw ang tatay namin. O diba, tulad ng sinasabi ko noon na pag may gera, may kakampi na kami. Kasi umuwi na ang aming tatay, andyan na talaga sa harap namin. Alam nyo ba na ang aming lola noon ay pinagalitan ang aming tatay kasi bigla na lang siyang sumipot. Oh, ang galing mo no! Umuwi ka na? Ano? Tapos ka na sa mga babae mo? Ngayon uuwi-uwi ka dito sa anak ko? Yan mga anak mo malaki na. Hindi ko alam kung kilala ka ba niyan. At talagang nagpakapalmoks na lang ang aking tatay. Syempre naman, siguro mahal pa niya ang aking nanay. Ang nanay ko naman, mahal na mahal ang aking tatay. Ayan, tinanggap niya ng buong buo ang aming tatay. O diba, may forever silang dalawa. Hanggang ngayon, sila pa rin, charot. Patuloy ang buhay, ipatuloy ko din ang kwento ko sa inyo. Lumipas ang taon, nakapag-decide ng aming papa na iuwi kami sa lugar kung saan siya nakatira. Kung saan nandoon ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Kaya ayon sumunod kaming lahat. Kasi wala namang magawa ang aming nanay.
Pero malungkot kami noon kasi hindi naman yun ang kinagisnan namin nung kami ay lumaki. Siyempre, maiwan ang aming mga kalaro. Dami namin kayong mga kalaro. Grade 4 ako noon nung lumipat kami ng lugar. Talagang hindi namin gusto. Pero wala na kami magawa. Tapos may malaking senaryo pa. Ayaw ng mga magulang ng aking papa na si nanay ay dadalhin doon sa lugar namin o sa lugar ng papa namin. Sa totoo lang, ang aking nanay ay isa lang mananahi at mahirap talaga ang buhay nila. Ang gusto kasi ng mga kapatid ng papa ko ang mapaasawa sa kanilang kapatid ay yung teacher na naging boyfriend or girlfriend pala ng papa ko. Charot. Sorry po, nagkamali lang. Nung dumating kami sa lugar ng papa ko, syempre, andyan yung mga tiyahin ko na mga tigre. Opo, mga tigre talaga sila kasi hindi nila kami tanggap kasi mahirap kami. At wala ding magawa ang aking nanay. Syempre, mahal na mahal niya ang aking tatay kaya pilit niyang tiniis ang lahat. Maraming palaisdaan noon ang aking lolo, yun ang hanap buhay ng aking papa. Siya nagdala ng isang bangka nila para mangisda. Yun din ang kinabuhay namin noon. Sa lugar namin noon ay marami talagang isda. Pero minsan mahirap din ang buhay namin lalo na pag walang huli. Yung lola namin ay malaki talaga ang lupain niya. Marami silang palay, kaya minsan nagtatago yon para maghatid ng palay sa amin. Para ipakain sa amin, syempre naman. Kasi ang mga kapatid ng aking papa ay tigre talaga yun. Talagang madamot sila. Minsan nagpupunta kami ng bundok or sa palayan, mayroon kasing gabing malaki doon. Yun, maliit pa kami noon, pupunta kami doon at kuha ng malaking gabi para kakainin namin para kunti lang ang bigas makonsyum. Ganon ang paraan namin noon. Alam nyo ba, dumating pa sa time ng birthday ng kapatid naming panganay, pumunta siya sa bundok para mag-akyat ng nyog para sa paghanda ng kanyang birthday. Kumuha siya ng 2 nyog para gagawa sana ng biko, pero anong nangyari? Ang tiyahin naming tigre. Oy! Bakit dala-dala mo yung nyog? Saan mo galing yan? Bakit? May sarili kayong lupain? May sarili kayong nyogan? Bakit ka kumuha ng nyog? Hindi pwede. Tita po, pang birthday ko lang po, 2 piraso lang naman po. Pang ano ko lang sa birthday ko. No! Wala kayong karapatan mag-birthday. Hindi bagay sa inyo nga mag-birthday kayo. Akin na yan! Hindi pwede! Huwag kang mag-birthday! Hindi bagay sa inyo! Mga mahirap lang kayo! Yun yung moment na nakakaiyak. Umuwi ang aming kapatid na panganay at talagang iyak na iyak siya. Hindi niya akalain na talagang babawian siya ng aming tiyahin ng 2 nyog. Para sana panghanda ng birthday niya. Alam niyo ba kung sinong nagbigay? Ang barangay captain sa aming lugar noon. Binigyan niya ang aking kapatid. Iyak nang iyak siya. Syempre panghanda ng birthday niya. Talagang mahirap ang buhay namin noon at walang gusto sila sa amin kasi ang gusto nila talaga, yun nga sinasabi ko sa inyo. Yung teacher na naging girlfriend ng papa namin. Hanggang ngayon hindi yan makalimutan ng aking kapatid. Ang ginawa ng aming tiyahin. At naging motivation yan sa aking kapatid na kailangan magsumikap sa buhay, balang araw makukuha din niya ang gusto niya. At marami pang mga bagay na pinahiya kami ng aming tiyahin. Hindi namin makakalimutan yun. Mahirap talaga ang maging mahirap ay lalong pinapahirapan. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo. Ngayon ang aking kapatid ay naging successful siya. Yung pangarap niya noon na magkaroon ng isang bus ay hindi naman yun natupad, pero nagkaroon siya ng isang Fortuner na sasakyan. Sinasabi ko lang sa inyo, hindi naman ako nagyayabang, pero nakuha niya ang pangarap niya, ang gusto niya. At nagkaroon siya ng iba't ibang sasakyan para naman sa kanyang business. Masabi namin, isa siyang milyonaryo na ngayon, pero sa kanya lang yun ha, hindi naman kami milyonaryo, kapatid lang namin yon. Kung may mga problema kami, halimbawa sa tuition ng anak ko noon, talagang lumalapit ako sa kanya at nangungutang. Minsan hindi ko binabayaran, sabi ko hingiin ko na lang. O diba may kakapalan din ang mukha ko. Tumutulong naman talaga siya, may sarili siyang pera para pangtulong sa amin. Pero hindi ko din gawain na umaasa na lang sa kanya. Kailangan din magsumikap kami. Kasi siya naman ang nag-provide sa pangangailangan ng aming mga magulang.
Tungkol pala sa aking tiyahin, siya na ang nanghingi ng tulong sa aking kapatid. Pinipim kaming lahat, mini-message, lalo na ang aking kapatid para manghingi siya ng tulong. Bilog ang mundo, umiikot ito, hindi sa lahat ng oras ay nasa itaas ka. Yun yung sinasabi nila, kung musukol na ang dinaog-daog, charot, Bisaya yun. Yung tiyahin namin na mata pobre, hindi naman siya yumaman. Ayan, namatay siya, nagkasakit. At yun, nabaliktad ang mundo. Siya na ang nanghingi ng tulong sa aking kapatid. Kaya ito lang ang aking masasabi, laban lang sa hamon ng buhay. May pag-asa, minsan di lahat ng pagkakataon ay aayon sa'yo. Para sa akin, kung mayroon kang gustong marating sa buhay, ay kailangan mong maging magaling sa lahat ng bagay. Ang kailangan mo lang ay maging disiplinado sa lahat ng bagay at yan ang susi para marating mo ang rurok ng tagumpay. Hanggang dito na lang. Ako si Beth Bongo Garay Tinambakan ay magsabi sa inyo, lahat ng pagsubok sa ating buhay ay huwag nating sukuan. Kailangan nating lumaban.